Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Nick na naghihirap dahil sa isang uri ng kapansanan. Kasama ni Nick ang kanyang kasintahan na si Hailey, at ang kanilang matalik na kaibigan na si Jonah sa isang kotse na patungong California. Ihahatid ng dalawang lalaki si Hailey na lilipat sa California para sa karagdagang pag-aaral, magkaklase silang tatlo sa MIT bago ito mangyari at sumunod na ang paglalakbay ng tatlo. Kumakain sila sa mga restaurant, bumibisita sa mga aquarium, makikita rin natin si Nick na nag-eehersisyo sa isang ilog na wala ng daanan. Ang tatlo ay nananatili sa isang silid ng hotel para sa gabi, at tila hindi makatulog si Nick nang bigla siyang makatanggap ng text mula sa isang lalaking nagngangalang Nomad. Si Nomad ay isang hindi kilalang hacker na matagal nang nagte-text kina Nick at Jonah. Minsan ay nahack niya ang server ng MIT at nagpanggap bilang sina Nick at Jonah. Muntik na silang mapatalsik dahil dito at mula noon ay nanggugulo na siya sa kanila. Nang magbanta si Nick na ilalantad siya dahil sa pag-hack sa MIT, pinadalhan siya ni Nomad ng live video ng kanilang mga sarili sa eksaktong posisyon nila. Nahack niya ang laptop ni Hailey na nasa paligid at pinapanood sila gamit ang webcam nito. Pagkatapos ay ginawang responsibilidad ni Nick na hanapin ang lokasyon ni Nomad, at kalaunan ay nalaman niya na si Nomad ay nagte-text sa kanila mula sa Nevada. Ipinagpatuloy nila ang paglalakbay mula sa sumunod na araw. Sa kanilang paglalakbay, si Jonah ay nakatanggap ng larawan ng kanilang sasakyan mula kay Nomad kaya kinabahan ang tatlo sa sitwasyon. Si Jonah sa backseat ay aktibong sinusubukan na hanapin ang eksaktong lokasyon ni Nomad. Huminto sila sa isang gasolinahan at lumabas si Nick para bumili ng kape. Sinamantala naman ni Hailey ang pagkakataong ito para tanungin si Jonah kung may sinabi si Nick tungkol sa paglipat niya sa lugar niya. Alam niyang nababahala si Nick sa desisyon niyang lumipat sa California, ngunit nag-aalala siya dahil wala pa itong sinasabi tungkol dito. Sa labas ay biglang bumagsak si Nick at natapon ng kape sa kanyang sarili, habang ang dalawa ay tumakbo upang tulungan siya. Siya ay nahihiya dahil sa kanyang kapansanan, at ito ay kapansin-pansin nang siya ay lumayo upang kumuha muli ng kape at halatang malungkot. Pagkatapos ay natagpuan ng mga lalaki ang lokasyon ni Nomad at napagtanto na 180 milya lamang ang layo nito sa kanila. Napagpasyahan nilang bisitahin siya sa kanilang paglalakbay, ngunit nang tumingin sila sa paligid ay nakita nilang nawawala si Hailey. Natagpuan siya ni Nick na nakaupo sa isang malapit na bangin, at sa wakas ay nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang relasyon. Ayaw ni Nick na pigilan siya dahil lang sa kanyang kapansanan, kaya gusto niyang makipaghiwalay bago siya umalis. Sinubukan ni Hailey na kumbinsihin siya na huwag itong gawin, ngunit nang hindi siya nakinig ay tinanggal niya ang kwintas na regalo ni Nick sa kanya at itinapon sa bangin. Maya-maya ang tatlo ay pumunta sa kinaroroonan ni Nomad, at kinagabihan ay huminto sila sa isang abandonado na bahay. Nag-aalinlangan sila tungkol sa presensya ni Nomad sa naturang lugar, ngunit ang mga lalaki ay pumasok pa rin upang suriin ang bahay. Tumingin sila sa paligid gamit ang kanilang flashlight, ngunit wala silang nakita. Nang biglang narinig nilang sumigaw si Hailey sa labas kaya tumakbo sila papunta sa kanya, pagdating nila sa sasakyan ay nawawala ang babae at nasira ang radyo ng sasakyan. Nagsimulang kabahan ang dalawang lalaki at hinanap si Hailey habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Sa sandaling yun, itinutok ni Nick ang kanyang flashlight sa isang direksyon, at doon ay nakita niya si Hailey na hinahatak pataas ng isang kakaibang puwersa. Sa takot ay tumakbo sila patungo sa kanya, ngunit biglang nablangko ang lahat. Pagkagising ni Nick, siya'y nahihilo at nasa parang ospital na pasilidad na naka-wheelchair. Dinala siya ng isang lalaking nakasuot ng pang-astronaut sa isang silid. Ang isa pang lalaki sa parehong kasuotan ay pinakilala ang kanyang sarili bilang Dr. Wallace Damon. Sinimulan niyang i-record ang kanilang pag-uusap at tinanong siya tungkol sa unang pagkakataon na nakasagap siya ng signal na ito, ngunit walang ideya si Nick kung ano ang sinasabi nito. Tinanong niya si Damon tungkol sa kanyang mga kaibigan at kung bakit siya nandoon, sumagot naman si Damon na siya at ang kanyang mga kaibigan ay nakipag-ugnayan sa isang ebe, isang biolohikal na nilalang na nasa labas ng mundo. Wala pa ring ideya si Nick kung ano ang sinasabi niya, kaya't hiniling na lang na makita ang kanyang mga kaibigan o tawagan ang kanyang pamilya. Pinigilan ni Damon si Nick sa pagsasalita nang makita niyang nagsisimula ng magdugo ang ilong ito, pagkatapos ay ibinalik siya sa silid kung saan siya nakakulong. Kinabukasan ay muli siyang dinala ng mga manggagawa sa pasilidad sa parehong silid, at sa daan ay nakita niya ang mga manggagawa na naglilinis ng kakaibang likido sa sahig ng pasilidad. Pagkatapos ay nakita niya si Hailey na nakahiga sa isang silid, hiniling niya sa mga manggagawa na dalhin siya sa kanya ngunit hindi sila pumayag.
Dinala siya kay Damon na nagsabing hindi niya muna maaaring makita si Hailey at nagsimulang magtanong sa kanya ng serye ng mga kakaibang tanong tulad ng kung mayroon siyang 10 daliri, at kung siya ay mula sa lupa. Pagkatapos ay tinanong siya ni Damon tungkol sa signal na tumutukoy sa mga mensahe ni Nomad. Sa wakas ay ipinakita niya sa kanya ang isang kuha mula noong gabing nasa lugar sila ni Nomad. Inilapit niya ang kuha sa isang parang hugis alien na nasa paligid na ikinagulat ni Nick nang makita niya. Siya ay natakot nang inihayag ni Damon na si Nomad ay hindi lang basta isang hacker. Maya-maya pa ay nakabalik na si Nick sa kanyang kwarto nang may marinig siyang bumubulong sa kanya. Inilibot niya ang paningin sa buong silid at napagtanto na ang ingay ay nagmumula sa isang lagusan. Si Joe na pala ito na nagtatago sa mga trabahador para kausapin siya. Sinabi niya na may mali sa mga tao doon at natatakot na sila ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa kanila, at doon natapos ang kanilang pag-uusap. Kinabukasan, si Nick ay kasama muli ni Damon at sa pagkakataong ito ay nagsasagawa sa kanya ng isang pagsubok sa pamamagitan ng hugis at kulay. Nababalisa na nilutes ni Nick ang pagsubok ng sabay-sabay sa kahiniling na makita si Hailey, sumang-ayon si Damon at dinala siya sa silid kung saan nakahiga si Hailey na walang malay. Sinabi ng doktor na siya ay nakoma at nangako na sa pangalawang pagkakataon na magising siya ay makakausap na niya ito. Mula sa susunod na araw, si Nick ay nagsimulang gumawa ng isang plano upang makatakas sa pasilidad. Dinurog niya ang biskwit na ibinigay sa kanya bilang pagkain, at inilagay ito sa keypad upang malaman ang kombinasyon ng password ng pintuan. Pagbalik niya sa kanyang silid ay isinagawa niya ang kanyang plano, pinuntahan niya si Hailey at itinali ang kama sa kanyang wheelchair. Samantala, pumunta si Damon sa kanyang silid at nahanap ang mga guhit ng pasilidad sa buong kama kaya nalaman nila ang tungkol sa kanyang plano. Kahit papaano ay nagawa ni Nick na makarating sa pintuan kasama si Hailey, ngunit hindi niya maabot ang keypad. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya at ginamit pa niya ang tube para pindutin ang keypad gayunpaman, nahuli siya ni Damon bago pa niya ito magawa. Nagising siya sa tabi ni Hailey na wala pa ring malay. Habang sinusubukan na makalaya mula sa mga gwardya, nahulog siya sa kama at umalis ang mga lalaki nang makita siyang duguan. Pagkatapos ay kinilabutan si Nick nang makitang pinutol ang kanyang mga binti, at pinalitan ng mga artipisyal na binti na gawa sa teknolohiya ng alien. Si Damon na pinagmamasdan siya gamit ang isang salamin ay sinabihan siya na mahirap ipaliwanag, at sa oras din na yun ay nagpadala siya ng 2 manggagawa upang kunin siya ngunit ang kanyang mga bagong binti ay may kakaibang lakas. Gamit ang mga ito ay pinalipad ni Nick ang pinto. Dinala niya si Hailey palabas dahil mukhang makakalakad na siya ngayon. Habang naglalakad siya sa pasilyo kasama ang babae ay sinundan sila ni Damon at naabutan sila sa elevator. Mahinahon niyang ipinaliwanag kay Nick na matutulungan lang siya nito sa loob ng pasilidad, at kung lalabas man siya ay bahala na siya sa kanyang sarili. Hindi siya pinansin ni Nick at umalis kasama si Hailey, siya ay nakarating sa isang medyo madilim na pasilyo at sa isang sistema ng daluyan ng tubig. Nang sa wakas ay nakita niya ang sikat ng araw, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang disyerto sa gitna ng kawalan. Sa wakas ay nagising si Hailey at nagsimulang maglakad ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, natutuwa silang makakita ng isang sasakyan na paparating at humiling sila kung pwede silang sumakay. Ang driver ay isang matandang babae na nagdedeliryo na nagngangalang Mirabel. Sa buong paglalakbay ay kakaiba ang kanyang kinikilos, nakikipag-usap siya sa maliliit na mga anghel na sinasabi niyang ipinadala ng Diyos. Ibinaba sila nito sa isang gasolinahan. Pumasok doon si Nick at sinubukan na gumamit ng telepono ngunit hindi ito gumagana. Nakita niya ang kanyang mukha sa balita sa TV, ngunit sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang pulang truck na dinala si Hailey. Gamit ang kanyang mga bagong paa ay tumakbo si Nick ng kasing bilis ng truck, itinutok naman ni Hailey ang baril na nakita niya sa lalaki na nagtatangkang dukutin siya. Pinababa ng dalawa ang lalaki at umalis gamit ang kanyang truck. Samantala, naglagay si Damon ng harang sa daan upang pigilan ang dalawa, at doon ay nahanap niya si Mirabel. Hiniling niya sa matanda na sumama sa kanya at pumayag naman ito, dala rin ni Damon ang isang misteryosong pulang briefcase. Tinatanong niya ito habang nasa pasilidad, ngunit may kakaiba dahil nagsimula ng magdugo ang ilong ni Mirabel tulad ng nangyari kay Nick noong nakaraan. Naglabas si Damon ng baril mula sa briefcase at binaril ang matanda. Sina Nick at Hailey naman ay nakarating sa pinakadulo at walang alam kung nasaan sila. Nang nagmaneho sila pabalik ay nakakita sila ng isang abandonadong bahay, nagpasya silang manatili doon pansamantala. Sa loob ay sinubukan ni Nick na gumamit ng telepono ngunit hindi rin ito gumagana. Pagkatapos ay nakahanap si Hailey ng mapa ng lugar gayunpaman,
hindi matukoy ni Nick kung nasaan sila. Si Damon at ang kanyang mga tauhan ay nagpatuloy sa kanilang pagtugis, at natagpuan ang dumukot kay Hailey sa kanyang tahanan. Para na siyang nababaliw, at binabanggit ang tungkol sa kanyang pamilya na nakaupo sa tabi niya kahit siya ay nag-iisa. Tinutukan niya ng baril si Damon ngunit hindi ito umubra nang sinubukan niya itong barilin. Pagkatapos ay binaril ni Damon ang lalaki, tinakpan siya ng kumot saka umalis. Samantala, nakarinig sina Nick at Hailey ng ingay mula sa ibaba kaya sila ay nagtago, nakatagpo sila ng isang manggagawa mula sa pasilidad ngunit ito pala ay si Jonah. Sa wakas ay muling nagsama-sama ang magkakaibigan at nagbahagi ng kanilang mga karanasan, nakatakas din pala siya sa pasilidad. Kinagabihan ay napansin ni Nick ang isang marka sa likod ni Hailey at naniniwala na siya ay pinag-eksperimentuhan tulad niya. Nang maglaon, sinabi sa kanya ni Jonah na maaaring nasa lugar sila ng Area 51, at makikita rin natin na ang kanyang mga braso ay napalitan rin ng artipisyal. Kinabukasan ay nagmaneho sila para maghanap ng labasan, ngunit nahuli sila dahil sa isang harang sa kalsada. Sinalakay ni Jonah ang isang gwardya at nagpaputok ng ilang beses gamit ang kanyang baril, habang sina Nick at Hailey ay nagtago sa truck. Di nagtagal ay malubhang nasugatan si Jonah, sinabi niya kay Nick na kunin si Hailey at umalis habang ginugulo niya ang mga gwardya. Ayaw iwan ni Nick ang matalik niyang kaibigan pero wala nang ibang paraan. Ginamit ni Jonah ang kanyang mga bagong kamay upang masira ang isang silindro na nakaharang sa truck, at ang dalawa ay tumakas. Pagkatapos ay sinuntok niya ang lupa na lumikha ng isang lindol na nagpayanig sa mga gwardya. Namatay siya sa engkwentro, ngunit ang lahat ay napunta sa walang kabuluhan dahil sina Nick at Hailey ay nahuli ni Damon. Ang kanilang truck ay nadaanan ang linya ng mga pako sa kalsada at ito ay bumaliktad. Ang dalawa ay nakalabas mula dito, ngunit malubha silang nasugatan. Binigay ni Hailey kay Nick ang kwintas na akala niya ay itinapon na niya. Pagkatapos ay dinala ng mga gwardya si Hailey gamit ang chopper. Pagkaalis niya ay napansin ni Nick ang name tag ni Damon, at nalaman niyang siya pala si Nomad kapag binaliktad ang kanyang pangalan. Nagpaliwanag si Damon, at sinabi na siya talaga si Nomad simula noong una. Dinala niya si Nick sa pasilidad, na nagpanggap bilang si Nomad para subukan ang teknolohiya ng alien sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang mga binti ay mga halimbawa ng perpektong kombinasyon ng teknolohiya ng mga tao at mga alien. Dahil napagtanto na ginamit sila bilang mga eksperimento lamang, nagalit si Nick na nagsimulang mamula ang kanyang mga binti, at tumakbo siya ng sobrang bilis. Pagkaraan ng ilang sandali, nabangga niya ang isang hindi nakikitang hadlang na dinadala siya sa isang mas malaking panlabas na pasilidad. Lumapit si Damon sa butas na nilikha niya sa kapaligiran, at hinubad ang kanyang helmet upang ipakita ang isang robot na ulo. Lumalabas na siya at ang lahat ng tao sa pasilidad ay mga alien na robot. Si Mirabel at ang dumukot sa kanya ay mga dinukot na tao, na nabaliw dahil hindi kinaya ng kanilang utak ang alien na teknolohiya. Dahil hindi nila kinaya ito ay kinailangan silang patayin ni Damon. Nang lumingon si Nick ay nakita niyang nasa isang bagong planeta siya. Ang disyerto ay isang pagpapanggap lamang upang malinlang sila na sila ay nasa lupa pa. Sa wakas ay lumayo ang kuha ng kamera at makikita natin na ang planeta ay lubos na makabago na may ilang mga matataas na gusali at may harang para sa araw sa itaas. Si Nick lang ang tao doon, patay na ang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang kasintahan ay kinuha na nila. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!